Sa mas pag-init at patuloy na nangyayaring kaguluhan ngayon sa gitnang silangan ay mapapansin din ngang tila yata'y mas umiigting na rin ang mga binibitawang pagbababala ng bansang Iran laban sa US at Israel. Partikular na dito ang ukol sa patuloy na opensiba ng IDF para nga pulbusin ang mga kasapi ng teroristang grupo ng Hamas. Mga pagbababala ng Iran na animoy nakahandangan nitong idamay at labanan ng US sa kung sakali namang mas tumindi pa at uminit ang nangyayaring mga girian. Pero sa kabila ng mga matatapang na salaysay na ito ng Iran, ay handa nga kaya o sapat na nga ba talaga ang kanilang kapabilidad para tapatan ang pwersa ng US, lalo na kung ang pagdating sa lakas panghimpapawid ang siyang ang ating pagbabasihan? Ating talakayin ang isa sa mga insidente na kung saan ay may ginawa ang F-22 Raptor sa nooy ginagamit ng mga F-4 Phantom ng Iran na siyang ang isa sa dapat muna nilang isaalang-alang bago nga ito magdesisyong tuluyang sumabak sa isang digmaan kontra sa bansa ng Amerika. Sa isa sa nagawa na nating video ay napag-usapan na rin natin ang ukol sa kung bakit hindi kakayaning tapatan ng Iran ang lakas pangkaragatan ng US, partikular na sa dalawang mga higanteng aircraft carriers na idineploy nito sa bahagi ng Mediterranean Sea. Pero sa video nating ito ay atin namang aanalisahin kung pagdating sa pwersang panghimpapawid ay may ibubuga na kaya ang Tehran o kung bakit hindi pa rin sapat ang kanilang mga capabilities para nga tapatan sa ere ang ngayon nagtataglay ng #1 most powerful air force sa mundo na wala ngang iba kundi ang United States of America. Isa sa mga babalikan nating pangyayari kaugnay nito ay ang kaganapan noong year 2013 na kung saan ay inihayag ng nooy Pentagon Press Secretary na si George Little na binalak nga ng mga F-4 Phantom aircraft na mula naman sa pag-aari ng Islamic Republic of Iran Air Force na i-intercept ang isang US MQ drones na kasalukuyan din noong lumilipad sa international airspace na hindi naman lehitimong nasasakupan ng Iran. Ayon sa inilabas na ulat sa nabanggit ding taon ay sinasabing isa sa dalawang mga F-4 Phantom ang nooy lumapit sa naturang US drone mula sa layong 25 kilometers. Subalit sa isang punto ng kaganapan ay bigla na nga lang lumayo at itinigil ng nasambit na mga Iranian jets ang pagtugi sa drone nang sila naman ang makatanggap ng babala mula nga sa dalawang American planes na noon pala'y kasama o siyang nagsisilbing escort ng naglalakbay na MQ Predator drone. Para lamang sa kaalaman ng iba ay noon ngang mga panahong iyon ay napagdesisyonan ng Pentagon na bigyan ng escort ang kanilang mga drone na siya namang nagkakandak ng Intelligence Surveillance Reconnaissance o ISR mission. Sadyang nag-decide ang Amerika na bantayan ang kanilang mga Predator drone sapagkat ilang buwan pa bago maganap ang insidente ay nauna na ring binalak ng dalawang Sukhoi Su-25 na pag-aari naman ng Iran Revolutionary Guard Corps na pabagsakin ang isa din sa pag-aari na MQ-1 drones ng US. Kung kaya't dahil sa mga bantaing ito ay simula noon ay hindi na naglalakbay ng mag-isa ang mga US drones kundi kasama na nga nito sa paglipad ang dalawang US fighter jet na noon namang buwan ng September taon pa ring nasabi ay mismong ang Chief of Staff na si General Mark Welsh ang siyang ang nag-reveal na mga F-22 Raptors pa umano ang kanilang ang napili para magsilbing escort ng kanilang mga Predator drone. Subalit ang pinaka-interesante pa nga sa pangyayaring ito ayon pa rin sa salaysay ng general ay nagawa nga noon ng piloto ng F-22 Raptor na lumipad at halos dumikit sa ilalim ng mga Iranian F-4 Phantom para lang i-check kung ano nga ba ang daladala niyong mga weapons. Pero kahit na nga halos dikitan o sobrang lapit na ay hindi man lang ito naramdaman o hindi talaga na-detect ng mga Iranian jets na sila pala ay pinagmamasdan na ng mga F-22 Raptor. Ibig sabihin ay lingid sa kaalaman ng mga piloto ng Iran na sa mga oras na nasambit ay tila nga ba isa lang silang sitting ducks para sa mga US jets at kung nanaisin nga nito na sila ay tirahin o paputukan ay kayang-kaya nga nitong gawin ng mga F-22 Raptor nang hindi man lang nila nalalaman.
At kaugnay pa rin sa engkwentro ay matapos ngang ma-check ng F-22 kung anong weapons load ang taglay noon ng mga Iranian jets, ay mula nga sa ilalim ay lumipad na ito patungo sa left wing ng F-4 Phantom, at doon na may tinawagan na ng US pilots ang Iranian warjets at sinabihang mas mabuti nga talagang ito ay dapat nang umuwi na nga lang sa kanilang mga bahay. Ang F-4 Phantom ay isang tandem two-seat twin-engine na all-weather long-range supersonic jet interceptor at isa ring fighter bomber na orihinal namang i-develop para sa US Navy ng kumpanyang McDonnell. Matatanda ang una itong pumasok sa serbisyo noong 1960 para sa hukbong pandagat ng United States, at sa di katagalan ay inadapt na rin ito ng hanay ng US Marine Corps at maging ng US Air Force, kung kaya't sa kalagitnaan ng dekada 60 ay isa na rin talaga ito sa pinaka naging major part ng kabuuan ng American Aerial Force. Isa ding large fighter ang mga F-4 Phantom na may taglay na top speed na aabot ng mahigit sa bilis na Mach 2.2, habang pagdating sa weaponry ay may kakayanan naman itong magdala ng mahigit sa 18,000 pounds o katumbas ng 8,400 kilograms na bigat ng sandata, sa pamamagitan naman ng siyam na hardpoints na naka-install sa labas nitong bahagi na maaaring ang kabitan ng tulad sa mga armas na air-to-air missiles, mga air-to-ground missiles at gayon din ang iba't iba pang klase ng mga malalakas na bomba. Sadyang idinisenyo ang F-4 Phantom bilang isang air superiority fighters at maigting talaga itong nagamit noong kasagsagan ng nangyaring Vietnam War. At kung ang ilan ay magtataka na kung bakit ang isa sa mga warjet na gawang US ay nasa pag-aari ngayon ng Iran, ay matatandaan kasing noong mga panahon ng 1960s hanggang 1970s ay nasa maayos o malapit pang samahan ang namamagitan sa bansa ng US at ng Tehran. Sa mga sandaling iyon ay tinatayang naibenta ng US ang nooy nasa 225 units ng iba't ibang variant ng F-4 Phantom sa naturang bansa. Pero kaugnay sa nangyaring pagpapalit ng nooy pamunuan ng Islamic country na dating ang sinusuportahan ng Amerika, ay dito na nagsimulang pumait ang dating matamis na relasyon sa pagitan ng dalawang mga nasyon. Kaya't mula noon din ay hindi na pumayag ang Amerika patungkol sa pagpo-provide ng mga parts at maintenance support para sa mga naibenta nilang F-4 Phantom sa Iran. Kung kaya't karamihan sa mga nasambit na jets ay tuluyan ng nasira, subalit nagawa din namang ma-survive ng Air Force ng Iran ang ilan sa units na mga ito sa pamamagitan ng pangangahoy sa ilang mga pyesa at sa kanilang pagsasagawa ng reverse engineering patungkol pa rin sa mga Phantom. Sa kabila namang banda ay ito ngang F-22 Raptor na siya ngayong pinakakinikilala bilang ang pinakasophistikado at pinaka-advanced na warjets dito sa buong mundo. Sa nakalipas na kulang-kulang 2 dekada mula nga nang ma-develop ang mga Raptor, ay wala pa rin ngang kahit anumang mga fighter jets na maaaring tumapat sa mga natatanging kapabilidad nito. Sa ngayon ay ang mga F-22 ang siya lang din pinakakauna-unahang operational aircraft na may kombinasyon at pinagsamang abilidad para makapag-super cruise at bilang isang super maneuverability. Ang super cruise na tinatawag ay ang kakayanan ng isang aircraft para mapanatili o i-sustain ang kanyang supersonic na paglipad na hindi na nga umaasa pa sa tinatawag na afterburners. Habang dahil naman sa kanyang pagiging super maneuverability ay maayos din nga nitong nagagawa ang isang demanding maneuvers na tinatawag naman bilang ang galaw na Pugashev's Cobra na siya ding sanhi para maging isa itong excellent aircraft pagdating sa aspeto bilang isang close-range dogfighters. Pagdating naman sa sensors na isa din talaga sa mga dahilan kung bakit ito ang pinaka-advanced na fighter sa ngayon ay dahil nga sa naka-equip ditong AN/APG-77 radar na may mga taglay din bilang isang low observable active aperture electronically scanned array radar na kaya ngang i-track ang hindi lang isa kundi mga multiple target kahit pa sa kabila ng anumang mga weather conditions.
Dagdag pa sa naiibang katangian ng mga F-22 ay ang napakaliit nitong RCS o radar cross sections na aabot lang sa sukat na 0.0001 square meter na animoy maihahalin tulad nga lang sa isang lumilipad na hulin kapag ito ay tinignan sa radar ng kanilang mga kalaban. Na-achieve ng F-22 Raptor ang ganito kaliit na RCS dahil na rin sa kanyang mga structural designs, partikular na ang nakabalot sa katawan nito na tinatawag na RAM o yung radar absorbing materials, kung kaya nga't karamihan talaga sa mga radar na ginagamit ngayon ay hindi nga ito kayang makita. Pero kung sakali namang ma-detect ay wala namang kahit anumang mga radar sa ngayon ang may kapabilidad para i-track at ilak sa mga F-22 ang anumang mga guided missile na nais nilang itira dito upang ito ay mapabagsak. Sa pagiging pinaka-stealthy at sa husay ng mga sandata at mga sensors na nakapaloob sa mga US Raptor ay masasabi ngang ano nga ba ang kahihinatnan ng isang Iranian F-4 Phantom laban sa isang US F-22 Raptor. Bagamat sabihin na natin na wala yan sa ginagamit na jets kundi sa nagpapatakbong piloto nito, ay pagdating naman sa standard ay hindi nga matatawaran ang husay at ekstensibong pinagdadaanan ng mga American pilot bago naman ito lubusang pasampahin sa isa sa mga aircraft na pag-aari ng US Air Force. At kaugnay naman sa bagay ukol sa hindi nga dapat minamaliit o ina-underestimate ang kalaban, ay tila nga ba ito sa ngayon ang nais na palabasin ng panig ng Iran, gayong sila naman sa kasalukuyan ang lantarang nagbibigay ng matitinding babala laban sa US at Israel. Mga pagbababala na dapat nga muna sigurong pag-isipan ng Tehran, lalo pat sakaling umpisa nila ang tunay na laban, ay alam naman ng buong mundo na sa ngayon ay kahit ano pa man ang sabihin ng ilang kontra ay hindi pa rin talaga maitatangging hindi bibiruin ng taglay na pwersa ng Amerika ang sinumang bansa na maghahangad na para sila ay labanan, at gayon din ang sinumang mga nasyon na tila'y mga nananakot sa kanilang mga kaalyado at lalong-lalo na sa animoy banta para sa kanilang mga pinoprotektahang seguridad.